Bumuhay na sa ako eh. Alaga. Isang sawa ang lumingkis sa motorsiklo ng isang delivery rider sa Rosario, Cavite. Nadiskubre ang sawa nang ipatingin sa mekaniko ang motorsiklo dahil hindi raw maigalaw ng rider ang manibela at preno nito. Nagpasaklolo sila sa barangay Tanod at dahan-dahang naialis sa motorsiklo ang 3 talampakang sawa. Na-turn over na ang sawa sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Rosario. 3 sugatan sa pamamaril sa gitna ng Times Square sa New York sa Amerika. Pasado 1:00 ng madaling araw, biglang umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril at nagtakbuhan ang mga tao. Stable ang kondisyon ng 3 sugatan. Inaresto ang isang lalaking 17 taong gulang. Nakuha rin sa kanya ang isang baril. Ayon sa pulisya, pagkatapos ng pamamaril, nagkaroon ng sagutan ng suspect at isa sa mga biktima. Sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat simulan agad ng Senate Impeachment Court ang trial. Sa tingin ng isang senador, hindi na magiging pahirapan kung muli itong bubuhayin mula sa archive. Nakatutok si Mav Gonzalez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House Prosecution Panel, question ngayon kung posible pa nga bang buhayin ulit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng mayorya ng Senado. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, meron ng bill na in-archive noong 15th Congress at binuhay muli dahil sa boto ng 6 na senador. Ang Senate Bill No. 2756 tungkol sa armed synchronized elections na kalaunay naging batas noong taong 2011. Sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Senador Ping Lacson, tiyak na magmomosyon siya na buhayin muli ang na-archive ng Articles of Impeachment. Pero depende pa rin daw sa boto ng mayorya kung ano ang masusunod. Sa tingin pa ni Lacson, pinakamainam sana kung hindi na lang inaksyonan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema habang may nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Kung archive, at any time, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya at naisipang i-pull out, anytime yung pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further, nasabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado at mag-trial. Si Senate Minority Leader Tito Soto, hindi raw kumbinsido na magiging pahirapan kung kailangang kunin mula sa archive ang Articles of Impeachment laban sa bise. Ang resulta sa botohan noong nakaraang linggo, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kaya kung baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito, logical lang daw na talakayin na nila ang Articles of Impeachment. Sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na kailangang magbotohan pa sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kung sakali, otomatikong magta-trial na raw sila. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, di pwedeng mabuhay yun. Ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Magiging automatic yon. Sa tingin ni retired Associate Justice Antonio Carpio, kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito at sabihin constitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iiral na ang konstitusyon at dapat simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Wala nang botohan yan because balik tayo doon sa is this constitutional? Sinabi ng Supreme Court ngayon kung mag-reconsider sila, yes, constitutional. So balik doon sa provision. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi na rin aniya kailangang may senador na magmosyon pa para buhayin ito. Wala na. Of course, they will debate. Let's say the majority will say no, we will not revive it. Akyat ang prosecution sa Supreme Court. Sabihin nila, dapat ba i-approve pa ito ng majority ng Senate bago ma-revive o sundin na lang natin yung specific command of the Constitution? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So I think, klaro naman yung Constitution.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi na lang po sa Amerika ay may makikita mga dambuhalang buhawi. Nananalasan na rin yan sa iba pang bansa, gaya po sa Inner Mongolia sa China kamakailan. Ano nga ba ang dapat gawin sakaling makaranas nito? Kuya Kim, ano na? Abot langit ang takot ng mga nakasaksi. Sa pananalasa ng isang napakalakas na buhawi, malapit sa isang geological park sa Inner Mongolia sa China. Sa lakas ng buhawi, nagliparan ng mga debris sa palibot nito. Habang kita naman kung paano nito tila hinihigop ang ulap sa kalangitan. Ayon sa ulat ng state media, wala daw nasaktan sa insidente. Ang buhawi o tornado ay sirkulasyon ng hangin na mapaminsala at nabubuo sa lupa. Resulta ito ng isang thunderstorm o malakas na bagyo. Madalas nangyayari ito sa mga patag na lugar at maaaring tumagal ng ilang minuto o di kaya ilang oras. Ang mga buhawi maaaring magdulot ng pinsala, kaya sakali man makakita nito, huwag itong lalapitan o hahabulin. Sa halip, magtago o sumilong sa isang matibay na struktura o gusali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sanya Lopez is 1 hot Maria Clara at 29. Glowing sa kanyang pearl-inspired couture si Sanya as she welcomes her 29th birthday with grace and confidence. Talagang light like kotseng magara si Sanya with her expensive and glam aura. Ready na raw siya para sa chapters that are yet to be written. Happy birthday, Sans! Perwisyo ang idinulot ng malaking sunog sa isang bakanteng lote sa Silang, Cavite. May mga nakaiba kasing lumang gulong sa lote. Umabot sa unang alarma ang sunog na inapula ng 1 oras. At sa taya ng otoridad, humigit kumulang 50 pamilya ang apektado. 35 establisimento ang natupok. Wala namang nasawi o nasugatan at patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Tonight is the night para sa The Big Collab Concert ng PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Bago ang sold-out event ngayong gabi, may patikim ang ilang housemates sa kanilang fans. Alamin yan sa live na chika ni Aubrey Carampel. Aubrey? Nelson, maaga pa lang, marami ng fans ang nag-aabang dito sa Araneta Coliseum para sa The Big Collab Concert happening tonight at 8 p.m. At kita mo nga, sa likuran ko, ayan na! Yung mga fans na excited nang mapanood ang kanilang mga paboritong housemates and duos. Hataw moves, power vocals, at oozing charisma. Ilan lang yan sa mga dapat abangan sa much-anticipated sold-out The Big Collab Concert ng PBB Celebrity Collab Edition Kapuso at Kapamilya Housemates tonight. Pero bago magpasabog, may patikim muna ang ilan sa kanila mula sa sayawan, kilig, at power visuals nang magsama-sama sila sa isang event kahapon with other big Pinoy acts. May collab din sila off the stage. Gaya ng kaldag ni Nation Son Will Ashley. Kasama mismo ang P-Pop Kings SB19. Game na nakipagsabayan si Will sa grupo. Comment tuloy ni Stel, SB19, Will? Bukod pa yan sa killing moves ni Will with Michael Sager. Ang other half naman ng Team Rawi na si Ralph De Leon, dinaan tayo sa face card at charisma. Speaking of visual, top tier pambato dyan si AZ Martinez. Evident yan sa kanyang sleek blue and cream style jacket para sa isang racing event sa Pampanga. Bukod sa face card, kilig overload ang sinerve ng big winner duo na sina Mika Salamanca at Brent Manalo.
Ang mirror selfie na ito ng Team Breka na tila hawig sa selfie ng real-life couple Tom Holland and Zendaya, mayroon ng libo-libong shares and reactions. Dagdag kilig dyan ang caption ni Mika na Duo for Life, hirit ng fans. Panindigan nyo kilig namin. Pero Brent, paano naman si Mahal, aka Precious Matumbakal na si Esnir? O baka naman Brents ang endgame? O ang duo ni na Brent at Vince Maristella? 3 of Pamilya de Guzman naman ang reunited kasama si Mom Clarice de Guzman. Ang mga yan, sneak peek lang sa mga dapat abangan ngayong gabi. Dapat ding abangan ang inihandang performances ng pre-show guests, ang rising P-pop groups na Cloud7 at Rive. Nelson, nagkaroon tayo ng pagkakataong makasilip kanina sa backstage at ongoing ang rehearsals at last-minute preps ng mga housemates para sa much-awaited concert mamaya. Ito raw ang paraan nila para magpasalamat sa kanilang fans. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nelson. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sa kabila ng mga panawagang tuluyan ng iba ng online sugal sa bansa, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan muna ng masusing pag-aaral kaugnay rito. Kaya naman pinaplano niyang bumuo na isang policy forum kasama ang ilang sektor. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mga kapwa kong senador, krisis na kailangan solusyonan ang tingin ni Senator Erwin Tulfo sa problema ng online gambling. Kaya sa Huwebes, nakatakdang dinggin niya ng kanyang pinamumunuang Senate Committee on Games and Amusement. Pero ayon kay Tulfo, kahit pabor siya sa panawagang total ban, makikinig daw siya sa posisyon ng PAGCOR at Department of Finance sa posibleng epekto nito. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, sinabing kailangan daw munang pag-aralang mabuti ang total ban, ikonsidera ang social cost at humanap ng mga alternatibo. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. Ayon sa Pangulo, balak daw niyang bumuo ng policy forum o malakonclave na binubuo ng iba't ibang stakeholders gaya ng PAGCOR, CBCP, mga guro, mga magulang, pulisya, mga eksperto sa addiction at iba pa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang CBCP, Teachers Dignity Coalition at iba pang mga grupo. Pinulsohan naman namin ang ilang mga magulang. Dapat yan sa gobyerno natin, dapat yan ang tutukan nila kasi medyo lumala na ang online gambling sa ating bansa. Kailangan gumawa ng paraan yung mga mga opisyal. Huwag nilang bagbulagan yan kasi kahit anak nila nasa nalululun, di ba? Lahat-lahat, mahirap mayaman, nadadamay. Burahin na lang yung mga laro na yan para hindi na maabutan ng mga susunod pang bata. Kasi hindi maiwasan yan, naglalaro na cellphone yung mga bata eh. Makikita nila yung mga apps na Ayon sa isang addiction specialist, unang hakbang sa problema ng gambling addiction ang matukoy yung mga senyales nito. Kung nagsisinungaling, masikreto o lalo na kung naghahabol ng talo. May ganun silang delusion. Na delusion na mahahabol nila and that they could master the game. Pero delusion yon kasi it's predicated upon winning like a few times out of losing siguro 10. Maaring solusyon ang biglaang pagtigil o pagiging cold turkey sa sugal. Mas pangmatagalang solusyon daw ang matukoy ang ugat ng pagkalulong. Gambling is just a symptom of a deeper wound. Usually sakit siya or condition siya ng malungkot. Problem is, na-hook sila doon, lalo silang malulungkot kasi maubos nilang pera. I have seen families broken, mga ari-arian, lupa na sanla because of this. It really destroyed the social fabric na of society. Pwede itong tugunan ng gamot o therapy, pero mahalaga rin daw sa healing process na mapalitan ito ng isang mas kapaki-pakinabang na libangan o anumang makabuluhan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kahit mga alagang hayop, pwede ring mapuruhan ng leptospirosis, gaya ng fur baby ni Heart Evangelista na si Panda. Ang mga sintomas niyan sa mga hayop, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Sa video na in-upload ni Kapuso Global Fashion icon Heart Evangelista, nakakaption na isang leptospirosis survivor ang kanyang fur baby na si Panda.
Nang may magtanong kung lumusong ba sa baha si Panda, sinagot ni Hart, siya ang lumusong sa baha at kasama lang daw niya sa sasakyan si Panda. Tingin daw niya baka kontaminado ang kanyang pantalon at sapatos at doon nakuha ni Panda ang bakterya. Sabi ng isang vet, delikado at nakamamatay rin sa mga hayop ang leptospirosis. Ang baboy, ang kambing, ang baka at kalabaw, kapag na-expose po sila sa baha, pwede po silang magkaroon ng leptospirosis. So, lalo na po yung mga alaga nating aso po, they're highly susceptible to it. Kahit hindi lumusong sa baha, may tsansang mahawa nito kapag napasukan o napatakan ng kontaminadong baha sa mata, bibig o sugat kung meron man. Kaya kung may baha sa lugar, magpatingin sa veterinaryo para agad mabigyan ng oral prophylaxis ang mga alaga. Kabilang sa mga sintomas nito ang pananamlay, hindi pagkain at pananakit ng kalamnan. Pinakadelikadong sintomas ang hirap sa pag-ihi. Pag ganito, dapat nang pumunta sa veterinaryo. The manifestation po ng leptospirosis usually po nasa 2 weeks yon from the exposure. So, pero wag po natin hintayin na mag-develop muna ng symptoms. Kasi po, the symptoms of leptospirosis can be confused for other diseases until na-narrow down ng doktor. Makakatulong din daw ang kumpleto sa bakuna ang mga fur baby. Ang ilang fur parents, todong pag-iingat daw sa kanilang mga alaga. Hindi po papalabasin ng bahay para po hindi po siya magkasakit, magka-leptospirosis. Pagka umuulan pong ganyan, hindi po namin nilalabas. Tiis lang po sa bahay. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras.